tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit at lubhang seryosong balita ang umuuga ngayon sa buong mundo, partikular na sa rehiyon ng Gitnang Silangan at sa larangan ng pandaigdigang seguridad. Naglunsad ang militar ng Iran ng mga direktang aksyong militar laban sa mga instalasyon at puwersa ng Estados Unidos noong huling bahagi ng Hulyo 2026. Ang panibagong serye ng sagupang ito ay nagdudulot ng matinding pangamba sa iba't ibang panig ng daigdig dahil sa panganib na humantong ito sa mas malawak na digmaan. Batay sa mga paunang ulat, ang pangunahing dahilan ng Iran sa pagpapakawala ng mga missile at drone ay paghihiganti. Ito ay kasunod ng pagpaslang sa isang general ng hukbong panghimpapawid ng Iran na itinuturing ng Teheran na isang tahasang pambubuyo ng Amerika. Gayunman, limitado at pauna pa lamang ang impormasyong inilabas ng mga tagapagbalita tulad ng VN Express, kaya kinakailangan pa ng patuloy na pagpapatunay sa eksaktong saklaw at epekto ng insidente. Para sa ating mga mamamayang Pilipino, ang kaganapang ito sa isang malayong rehiyon ay hindi dapat balewalain. Ang anumang malaking sigalot sa Golpo ng Persia at sa Gitnang Silangan ay may direktang epekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na sa presyo ng langis at mga produktong petrolyo. Bukod dito, nakasalalay rin dito ang seguridad at kabuhayan ng milyon-milyong Pilipinong manggagawa sa ibang bansa o OFW na nagtatrabaho sa rehiyon. Sa bidyong ito, dalawang pangunahing paksa ang ating susuriin ng walang kinikilingan at batay sa mga napatunayang impormasyon. Hihimayin natin ang mismong insidente ng pag-atake at ang konteksto ng paghihiganti sa napatay na general ng hukbong panghimpapawid ng Iran. Titingnan din natin ang mga estratehikong layunin ng Iran, ang tugon ng Estados Unidos at kung paano ito maaring makaapekto sa ating ekonomiya at sa mga pamilyang Pilipino. Tingnan muna natin ang pagkakasunod-sunod ng mga aksyong militar mula Hulyo 28 hanggang Hulyo 30, 2026. Noong Hulyo 28, 2026, matapos ang 5 araw na pansamantalang paghupa ng pambobomba, muling nagpakawala ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng mga balistikong misail patungo sa mga base militar sa Jordan kung saan nakahimpil ang mga sundalong Amerikano. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, matagumpay na naharang ng kanilang mga sistemang panlaban sa himpapawid ang karamihan sa mga misail. Sinundan pa ito noong Hulyo 29, 2026 nang maglunsad ng magkasanib na pag-atake mula sa himpapawid ang mga puwersa ng Estados Unidos at Saudi Arabia laban sa mga milisyang sinusuportahan ng Iran sa Mosul, Iraq. Sa araw ding iyon, naitala rin ang isang pag-atake ng drone sa isang barkong imbakan ng gas na pag-aari ng kumpanyang Amerikano at nakahimpil sa daungan ng Damietta sa Ehipto. Ipinakita ng mga pangyayaring ito ang mabilis na paglawak ng saklaw ng sagupaan sa rehiyon. Lalong tumindi ang tensyon noong Hulyo 30, 2026 nang opisyal na akuin ng IRGC ang pagpapakawala ng mga balistikong misail laban sa Al-Azraq Air Base sa Silangang Jordan. Bilang ganti, naglunsad ang militar ng Estados Unidos ng malawakang pambobomba sa loob ng 2 oras laban sa mahigit 10 pasilidad ng IRGC sa mismong teritoryo ng Iran. Kabilang sa mga pinunteriya ang mga sentro ng pamunuan, pasilidad ng missile at himpilan ng mga drone. Umabot din hanggang Hulyo 31, 2026 ang mga ulat tungkol sa patuloy na palitan ng mga pag-atake. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, kapansin-pansin ang malaking pagkakaiba sa mga pahayag na inilalabas ng magkabilang panig. Ayon sa Iran, sa pamamagitan ng IRGC at SEPA News, 3 F-35 na eroplang pandigma ng Estados Unidos ang tuluyang nawasak sa Al-Azraq Air Base habang 3 pa ang napinsala. Iginiit din nila na may mga nasawi at nasugatan sa panig ng mga sundalong Amerikano. Sinabi rin ng Iran na ang kanilang aksyon ay paghiganti sa pag-atake ng Estados Unidos sa Qasem Island at sa pagpaslang sa matataas nilang opisyal ng militar. Gayunman, mabilis na pinabulaanan ng CENTCOM at ng pamahalaan ng Jordan ang mga pahayag na ito ng Iran. Ayon sa CENTCOM, walang anumang eroplanong Amerikano kabilang ang mga F-35 ang nawasak o napinsala sa pag-atake. Kinumpirma rin ng Jordan na 5 missile ng Iran ang matagumpay na naharang ng kanilang sistemang panlaban bago pa man makarating sa mga target. Magkakaiba rin ang mga ulat tungkol sa bilang ng mga nasawi sa magkabilang panig. Kinumpirma ng mga medyang pag-aari ng pamahalaan ng Iran na 3 miyembro ng Ansar al-Mahdi IRGC ang nasawi sa pambobomba sa lalawigan ng Zanjan.
Sa panig naman ng Estados Unidos, walang inilabas na opisyal na bilang ang CENTCOM tungkol sa mga nasawi o nasugatan bunga ng pambobomba sa mahigit 10 pasilidad ng IRGC sa Iran. Iginiit lamang nito na ang mga pag-atake ay isang hakbang na pandepensa upang protektahan ang kanilang mga pasilidad at mga kaalyadong puwersa. Dahil sa magkakasalungat na pahayag na ito, napakahalagang maging maingat sa pagtanggap at pagpapakalat ng impormasyon. Kailangang patuloy na paghambingin at beripikahin ang mga ulat mula sa iba't ibang pandaigdigang tagapagbalita, lalo na ang mga detalye tungkol sa pinsala at bilang ng mga nasawi. Sa ngayon, malinaw na ang kalituhan at kakulangan ng mapagkakatiwalaang impormasyon sa panahon ng digmaan ay nagpapahirap sa mabilis na pagtukoy sa tunay na kalagayan sa lugar ng labanan. Upang maunawaan natin ang galit ng Tehran, kailangang tingnan ang konteksto ng paghihiganti at ang usapin ng soberanya. Sa pananaw ng pamunuan ng Iran, ang pagpuntirya ng Estados Unidos sa isang mataas na opisyal ng militar, gaya ng isang general ng hukbong panghimpapawid o matataas na pinuno ng IRGC Aerospace Force at Quds Force, ay hindi lamang isang karaniwang aksyong militar. Para sa kanila, isa itong direktang deklarasyon ng pakikidigma at paglabag sa pambansang soberanya na nangangailangan ng katumbas na tugon. Ang mga operasyon ng Iran na formal na tinatawag ng kanilang Supreme National Security Council na bahagi ng Operation True Promise ay inilalarawan bilang pagtatanggol sa pambansang karangalan. Nais ipabatid ng militar ng Iran na hindi nila palalampasin ang anumang pag-atake laban sa kanilang mga pinuno at teritoryo. Iginigiit ng Tehran na ang kanilang aksyon ay nakabatay sa Artikulo 51 ng Karta ng United Nations, na kumikilala sa karapatan ng isang bansa na ipagtanggol ang sarili. Sa pagsusuri sa puntong ito, mahalagang panatilihin ang isang walang kinikilingang pananaw. Layunin ng ating pagtalakay na ilahad ang kani-kanilang katuwiran, opisyal na pahayag at mga batayang legal na iginigiit ng magkabilang pamahalaan. Sa ganitong paraan, mas mauunawaan natin ang tunay na pinagmumulan ng matinding sigalot na ito. Ngayon naman, dumako tayo sa mas malalim na pagsusuri sa mga estratehiko at pampulitikang dahilan ng Iran sa likod ng biglaang pag-atake noong Hulyo 30 hanggang Hulyo 31, 2026. Bakit nagpasya ang Tehran na gumawa ng ganitong mapanganib na hakbang sa kabila ng banta ng mas malaking digmaan? Ang sagot ay matatagpuan sa dalawang uri ng presyong kinakaharap ng kanilang pamahalaan, ang presyon sa loob ng bansa at ang mga kalkulasyong panlabas. Unahin natin ang presyon sa loob mismo ng Iran. Ang unang dahilan ay ang pangangailangang mapanatili ang pagiging lehitimo ng pamahalaan sa mata ng sarili nitong mamamayan. Matapos ang sunod-sunod na pambobomba ng Estados Unidos sa timog na bahagi ng Iran kabilang ang Hormuzgan at Qasem Island, kinailangang ipakita ng pamahalaan sa Tehran na kaya nitong ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. Kung hindi, maaaring humina ang tiwala ng publiko sa kakayahan nitong mamuno. Ang ikalawang dahilan ay ang matinding panggigipit mula sa IRGC at sa mga grupong may matigas na paninindigan sa loob ng parlamento ng Iran. Hayagang hinihingi ng mga grupong ito ang isang matatag at mapagpasyang aksyong militar laban sa Amerika. Para sa kanila, ang hindi pagganti sa pagpaslang sa isang mataas na opisyal ay maituturing na pagpapakita ng kahinaan at maaaring magpalakas sa mga grupong kumukontra sa pamahalaan sa loob ng bansa. Bukod sa mga usaping panloob, mayroon ding matitinding panlabas na presyon at estratehikong kalkulasyong nagtulak sa Iran. Ang unang estratehiya ay ang tinatawag na patayong pagpigil. Layunin ng Iran na magtakda ng pulang linya laban sa Washington at pigilan ang mas malalim na pag-atake sa pangunahing teritoryo nito. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpapakitang kayang tamaan ng kanilang mga balistikong missile ang mga base ng Estados Unidos sa Jordan, Qatar at Kuwait. Ang ikalawang estratehiya ay ang pahalang na pagpapalawak ng sigalot sa pamamagitan ng pagpuntirya sa mga ruta ng mga barko at infrastruktura ng langis sa kipot ng Hormuz. Inilalagay ng Iran sa ilalim ng presyon ang mga kaalyado ng Estados Unidos sa Gulf Cooperation Council o GCC. Layunin nitong hikayati ng mga bansang ito na pakiusapan ng Washington na bawasan o ihinto ang mga pag-atake nito mula sa himpapawid. Ang huling panlabas na layunin ay ang pagpapanatili ng kredibilidad ng tinatawag na Axis of Resistance. Upang mapanatili ng Iran ang pamumuno at tiwala ng mga kaalyadong armadong grupo nito sa Iraq, Syria, Lebanon at Yemen, kailangang patunayan ng Tehran na mananatili itong matibay na puwersa ng paglaban sa Estados Unidos at Israel. Ang hindi pagganti ay maaaring makapagpahina sa moral at pagkakaisa ng buong alyansang ito sa gitnang silangan. Gayunman, ang biglaang pag-ataking ito ay isang napakapanganib na estratehikong kalkulasyon.
Sinusubukan ng Iran na magdulot ng sapat na pinsala upang maisakatuparan ang paghihiganti at maipakita ang kanilang lakas. Kasabay nito, maingat nitong tinatantiya ang antas ng pag-atake upang hindi agad humantong sa isang ganap na digmaan laban sa buong puwersa ng Estados Unidos. Isang maliit na pagkakamali lamang sa kalkulasyon ang maaaring magsimula ng mas malawak na pandaigdigang krisis. Dahil limitado pa ang impormasyon mula sa mga paunang ulat, dapat tandaan na ang mga puntong ito ay bahagi lamang ng isang pagsusuring geopolitikal. Kailangan pa rin ng karagdagang napatunayang impormasyon mula sa mga opisyal at mapagkakatiwala ang tagapagbalita bago matukoy ang magiging huling direksyon ng krisis. Ang kalagayan sa lugar ng labanan ay nananatiling pabago-bago at maaaring mabilis na mag-iba. Dumako naman tayo sa naging tugon ng Estados Unidos at CENTCOM pati na rin sa mga limitasyong kinakaharap ngayon ng Pentagon. Sa kasalukuyan, ibinabatay ng Pentagon at CENTCOM ang kanilang tugon sa maingat na pagpigil at katumbas na pagganti. Nangangahulugan ito ng pag-atake sa mga tiyak na pasilidad ng IRGC nang hindi agad nasasangkot ang Estados Unidos sa isang walang katapusang ganap na digmaan sa gitnang silangan. Gayunman, ayon sa mga pagsusuring militar, nahaharap ang US Central Command sa tatlong pangunahing limitasyon na nagpapahirap sa pagpili ng susunod na hakbang. Una rito ang pagkaubos ng mahalagang target. Batay sa mga ulat na iniuugnay sa pahayag ni CENTCOM Commander General Brad Cooper, marami sa mga natukoy na target militar ng Iran ang malubhanang napinsala sa mga naunang pambobomba. Dahil dito, ang patuloy na pag-atake sa mga bagong target ay maaaring magtulak sa Estados Unidos na pumasok sa mas malawak at direktang digmaan sa pangunahing teritoryo ng Iran. Ang ikalawang limitasyon ay ang kakulangan ng mga panangga laban sa mga pag-atake mula sa himpapawid. Binalaan naman ng Joint Chiefs of Staff ang Pentagon na ang tuloy-tuloy na paggamit ng mamahaling mga panangga tulad ng Patriot at THAAD laban sa mura, ngunit napakaraming drone at missile ng Iran ay mabilis na nakababawas sa imbakan ng mga sandata NAE Estados Unidos. Nagdudulot ito ng pangamba tungkol sa pangmatagalang kahandaan ng militar ng Amerika. Ang ikatlong limitasyon ay ang mga diplomatikong paghihigpit mula sa mga kaalyadong bansa sa Golpo. Ang mga bansang kinaroroonan ng mga base ng Estados Unidos tulad ng Qatar, United Arab Emirates at Kuwait ay nagsisimulang maghigpit sa paggamit ng kanilang mga pasilidad para sa mga pag-ataking Amerikano. Nais nilang maiwasang maging target ng pagganti ng Iran. Dahil dito, napipilitan ang CENTCOM na umasa sa mga platapormang pandagat at mga eroplanong pambomba na nagmumula sa malalayong lugar sa labas ng rehiyon. Sa kabila ng mga limitasyong ito, patuloy na binabantayan ng buong mundo ang mga susunod na opisyal na hakbang ng kagawaran ng depensa ng Estados Unidos. Kabilang sa mga posibleng hakbang ang pagpapalakas ng mga sistemang panlaban sa himpapawid sa rehiyon, pagpapadala ng karagdagang mga sundalo at sasakyang pandagat, o pagsasagawa ng mga estratehikong pagganti sa pamamagitan ng mga operasyong pang-computer at tiyak na pag-ataking militar. Sa pagtalakay sa mga posibilidad na ito, mahalagang ituon ang pansin sa mga opisyal na proseso at iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi pa napatunayang haka-haka. Ang susunod at marahil pinakamahalagang usapin para sa ating mga Pilipino ay ang epekto ng sigalot sa pandaigdigang merkado at sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang kipot ng Hormuz na matatagpuan sa baybay ng Iran ay isa sa pinakamahalagang lagusan sa daigdig. Dito dumaraan ang humigit kumulang 20% ng kabuuang supply ng langis sa buong mundo. Dahil sa banta ng pag-atake sa mga komersyal na tanker at infrastruktura ng langis sa rehiyon, agad na nakaranas ng matinding pagyanig ang pandaigdigang merkado ng petrolyo. Umabot umano sa humigit kumulang 90 hanggang mahigit $100 bawat bariles ang presyo ng Brent crude sa pandaigdigang merkado kasunod ng mga sagupaan. Ipinapakita ng mga datos na ang bawat panibagong serye ng labanan o pag-atake ng missile sa rehiyon ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas na 4 hanggang 6% sa agarang presyo ng krudo. Ang ganitong paggalaw ng presyo ay lumilikha ng sunod-sunod na epekto sa mga pambansang ekonomiya, lalo na sa mga bansang umaasa sa inaangkat na enerhiya. Dito pumapasok ang direktang epekto sa ekonomiya ng Pilipinas at sa bawat pamilyang Pilipino. Dahil halos 98% ng pangangailangan ng bansa sa langis ay natutugunan sa pamamagitan ng pag-angkat, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado ay maaaring magtulak sa presyo ng diesel sa lokal na merkado sa pinakamataas na antas na 130 hanggang 140 piso bawat litro. Ang ganitong kataas na presyo ng petrolyo ay agad na nagpapataas sa pamasahe, gasto sa paghahatid ng pagkain at singil sa kuryente sa buong bansa.
Dahil sa matinding pagtaas ng presyo ng langis, inihayag umano ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na maaaring umabot sa 5.6 hanggang 6.6% ang antas ng inflasyon para sa Hulyo 2026. Kasabay nito, naitala rin umano ang makasaysayang paghina ng piso laban sa dolyar na lumampas sa 61.84 piso bawat dolyar ng Estados Unidos. Ang paghina ng piso ay lalo pang nagpapamahal sa pag-angkat ng gasolina at iba pang pangunahing bilihin mula sa ibang bansa. Hindi rin natin dapat kalimutan ang epekto ng krisis sa kalagayan at seguridad ng ating mga kababayang OFW sa gitnang silangan. Ang pag-init ng tensyon ay nagdudulot ng direktang banta sa milyon-milyong Pilipinong nagtatrabaho sa mga bansang kasapi ng Gulf Cooperation Council. Ayon sa mga ulat mula sa mga pandaigdigang organisasyon tulad ng International Labor Organization o ILO, ang ganitong krisis ay maaaring humantong sa pansamantalang pagbabawal sa pagpapadala ng mga manggagawa at magpalaki sa posibilidad ng malawakang pagpapauwi sa ating mga kababayan kapag lalo pang lumala ang digmaan. Bagaman itinuturing ng ilan na kapakipakinabang sa mga pamilya ng OFW ang mataas na halaga ng dolyar laban sa piso dahil mas malaki ang katumbas ng kanilang padala, sa katunayan ay kinakain lamang ito ng matinding inflasyon. Ang karagdagang halagang natatanggap ng pamilya ay napupunta rin sa pagbabayad ng mas mahal na pagkain, kuryente, tubig at pamasahe. Kaya sa kabuuan, nagdudulot ang krisis sa gitnang silangan ng mas mabigat na pasanin sa kabuhayan ng mamamayang Pilipino. Bilang pagbubuod sa mga pangunahing puntong tinalakay natin, malinaw na ang kamakailang pag-atake ng Iran sa mga base ng Estados Unidos sa Jordan at sa mga karatig na pasilidad ay isang kalkuladong aksyon ng paghihiganti. Itinulak ito ng dalawang pangunahing puwersa: ang panloob na pangangailangang mapanatili ang pagiging lehitimo ng pamahalaan at ang panlabas na estratehiya ng pagpigil at pagpapadala ng matinding babala sa Amerika at sa mga kaalyado nito. Nakita rin natin ang malaking pagkakaiba sa mga opisyal na pahayag ng magkabilang panig. Pinabulaanan ng CENTCOM at Jordan ang pahayag ng Iran tungkol sa pagkawasak ng mga F-35 na eroplang pandigma. Sa kabila nito, nagpapatuloy ang limitado ngunit napakatinding palitan ng pambobomba at pag-atake ng mga misail. Samantala, nakaharap ang Estados Unidos sa mga limitasyon tulad ng pagkaubos ng mahahalagang target, pagkaunti ng mga panangga laban sa mga pag-atake mula sa himpapawid at mga diplomatikong paghihigpit mula sa mga bansa sa Golpo. Nakita rin natin na ang krisis sa gitnang silangan ay may direktang epekto sa pang-araw-araw na ekonomiya ng Pilipinas. Ang pagtaas ng presyo ng Brent crude ay maaaring magbunga ng napakataas na presyo ng diesel na umaabot sa 130 hanggang 140 piso bawat litro, pagtaas ng inflasyon sa 5.6 hanggang 6%, paghina ng piso sa mahigit 61.84 piso bawat dolyar, at matinding pangamba sa seguridad ng milyon-milyong OFW at kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Sa mga susunod na araw, may tatlong pangunahing palatandaang dapat nating masusing subaybayan. Una, ang magiging opisyal na pahayag at karagdagang aksyon ng Pentagon at CENTCOM kung ipagpapatuloy ba nila ang malalaking bugso ng pag-atake o magpapatupad ng pansamantalang paghinto sa mga operasyon. Ikalawa, ang mga diplomatikong hakbang sa United Nations Security Council at ang formal na posisyon ng mga bansa sa GCC tungkol sa paggamit ng kanilang himpapawid at mga base militar. Ikatlo, ang seguridad ng mga barko sa kipot ng Hormuz at ang magiging tugon ng pandaigdigang merkado ng petrolyo. Habang patuloy nating binabantayan ang mabilis na nagbabagong sitwasyong ito, napakahalagang manatiling maingat at mapanuri sa mga balitang ating nababasa. Sa panahon ng sigalot at kalituhan sa digmaan, mabilis kumalat sa mga plataporma ng ugnayang panlipunan ang mga hindi pa napatunayang impormasyon at maling balita. Kaya laging sumangguni sa mga opisyal at nakumpirmang ulat mula sa mga mapagkakatiwalaang tagapagbalita. Sa inyong pananaw, paano maiiwasan ang mas malawak na digmaan sa gitnang silangan? Ano ang dapat maging unang hakbang ng pamahalaan ng Pilipinas upang maprotektahan ang ating mga OFW at lokal na ekonomiya? Ibahagi ang inyong makatwiran at seryosong pananaw sa bahaging laan para sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang pindutin ang like, mag-subscribe sa ating channel at i-on ang kampana upang hindi makaligtaan ang mga susunod nating ulat.